Purihin ang Panginoon sapagkat ang naging pagtatalakay po natin nakaraan has really blessed us and has touched us. The blessed hope that we have in the Lord. At kagaya din po natin po na nag-iintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi po tayo iniiwan po ng katotohanan that we've got that blessed hope, buhay na pag-asa sa Panginoon. Salamat sapagkat tayo po ay napapalakas ng katotohanan yan. At sa araw po na ito, atin po ipagpapatuloy po ang pag-asa na meron tayo na nagpapalakas po sa atin. Kailangan po natin pong pagpasyahan na tunay nga po na ang pag-asa'y ating yakapin sapagkat kung wala po nito, it is really impossible for us to experience that fullness of life that God has promised. Isa po sa pinakadelikadong bagay ay yung mawala ang pag-asa. Takasan tayo ng pag-asa. Madyeta na tayo sa ibang mga bagay but never on our hope. No one can really sustain and survive on a diet of hope. Kaya kailangan po, punong-puno lagi tayo ng pag-asa. Kagaya po natin binasa today, no? Na nakalagay po doon, against all hope. Kahit wala ng pag-asa, at ang Pinoy version says, kahit hopeless na, umasa pa rin. Ikaw ba? Meron ka bang sitwasyon sa buhay mo ngayon na tila baga tinatakasan ka na ng pag-asa? Parang nawawala na ang iyong loob, parang bumibigay ka na, and you cease, and you stop hoping and believing. God wants to talk to you today. God wants you to develop that hope. Nais ng Panginoon na ang pag-asa po ay yung yakapin ngayon. Sinasabi sa atin ng Biblia, kahit hopeless na si Abraham at si Sarah, pero sila'y hindi tumigil sa pag-asa sa Panginoon. Maybe your situation dictates right now na kailangan mo nang huminto, tumigil na. But God wants to open the door for you na wala pong hindi magagawa ang Panginoon. Kinakailangan po nating pagpasyahan ngayon po na ang pag-asa na ito, sabi ng Biblia sa Tagalog, kahit wala ng pag-asa, pero siya pa rin ay umasa. Nais po ng Panginoon for us to establish this decision in life because as our topic tells us that strengthening power of hope. Ibinibigay po sa atin ng Diyos ang kakaibang kapangyarihan na tayo po ay punong-puno ng pag-asa at mangyari pong tingnan mo ang iyong katabi. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang puno ng pag-asa? Tingnan mo nga yung mukha niya. Mukha bang meron pa ring pag-asa? Na merong dahilan para gumising sa umaga. Merong dahilan para maging maligaya. Merong dahilan para maglingkod sa Kanya. Ang lahat po ng dahilan ay nasa atin kapag kahubuo ang ating pag-asa at huwag mong pababayaan na takasan ka nito. Even po sa ating mundong ginagalawan, the reason why is it that we should not put our hope on the things of the earth in this world because this world is changing. Subalit ang Diyos natin hindi nagbabago. Kaya kailangan ilagay natin ang atin pong pag-asa. At kailangan po natin to put our hope and our faith on the faithful God. Hindi ho sa mga bagay na pabago-bago because things are just subject to change. Kahit po ang mundo po ngayon, nag-aalala because of uncertainties. Ang mundo, the global order or the world order or some would say American order, kahit sila po may mga pag-aalala. At hindi lang po yung tinatawag nating market o technology, kapangyarihan na pinag-usapan, kundi sino ang nakaupo sa posisyon. Ito po ang nagdidikta ng mangyayari po at magiging kaganapan. Kaya maging ang pagkakaroon po ng panibagong presidente ng US, ito po yung nagbibigay po ng uncertainty sa maraming mga bansa. At even sa atin po, we don't even put, as Christians, we don't put our hope kahit po sa mga pangako ng politiko. Hindi po sa tao, kundi sa Diyos po ang ating pag-asa. Hindi po sa tao, pabago-bago. And we have tried
All of them. Wala sa kanilang pag-asa. Wala po sa mga bagay na pwede nating hawakan. Lahat ng bagay po pwedeng mawawala at nauuga. Lahat po ng bagay are really unstable. So, balat ng Diyos po natin, lagi natin mapangahawakan sapagkat nasa Kanya po ang kasiguruhan. And nothing is so sure in the world. Ang Kanyang kalooban na iyong sinusundan, ang siya lamang tunay na maaasahan. Shall we give God the best clap offering? Hallelujah. Praise God, praise the Lord. And we've got that hope. And today, we are going to experience that strengthening power of hope. Kaya tayo matuto po sa sinabi po ng Biblia sa atin ngayon ng tatlong bagay on how can this hope strengthen us. How does hope strengthen you and me? Ang pag-asa na hindi kailanman dapat nawawala sa atin at huwag mong papayagan na takasan ka nito. Pag-asa. Sapagkat lahat ng umasa sa Kanya, hindi kailanman po nabigo at napahiya. Yan po ang ating pagtitiwala. Yan po sinasabi ng Biblia sa atin. Now, to begin with, the strengthening power of hope, sabi po ng verse 18, gives us this. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. That number one, hope empowers faith. Hope empowers faith. Kaya more than anything else, gaya po ni Abraham at Sarah, hahanap ka na magpapalakas sa iyong pananampalataya. Sapagkat, sabi ko nga kanina, paulit-ulit kong sinasabi, na we don't live by what we see, but we live by faith. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. 2 Corinthians 5:7, live by faith and not by sight. Kaya kung naghahanap ka na magpapatibay sa'yo sa mga bagay na po pwede mong makita at asahan, alam niyo, laki ng chance ang mabigo. Po pwede siguro na maging masaya ka, o nagtagumpay ka, yehey. At nagkaroon ka ng mga accomplishments. Subalit dating ang punto na bibigay ka rin sapagkat nakita mo very uncertain. Hindi mo pwede talagang pagkatiwalaan ang mga bagay na nahahawakan. Kaya kung tayo magpapalakas, hanapin natin ay kalalakas ng ating pananampalataya. Sapagkat ito ang magsusustain sa atin. Now, if you're undergoing troubles and problems in life, the issue will always go back. What is really making you well? What makes us well is the faith. The faith that is strengthened. And that kind of hope na sinabi po sa atin, that makes us well, ay yung pong nangyari po sa mga nakaranas po sa Panginoon. Kaya ito, pag naranasan natin ng Panginoon, huwag mo nang palampasin pa. Tuloy-tuloy mong maranasan ng Panginoon at huwag kang titigil. Huwag kang susuko. Sapagkat siya nga na nagpasimula sa iyo, hindi niya tinitigilan tapos ikaw ay titigil. Tuloy-tuloy lang. Sapagkat He who has started a great thing in you, ang commitment niya ipagpatuloy ito. Kaya pwede mo ba sabihin sa katabi mo, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. No. Dahil naranasan mo na ang Panginoon, ano ba naman na ngayon hihinto ka pa? After you have tasted the goodness of God, ngayon pa ba? Palakasin mo ang pananampalatayang binigay sa iyo ng Panginoon. Bakit naman? Sapagkat siya ang may kakayanan. Walang mahirap sa Kanya. Pag dumadanas ka ng problema at nangangailangan ka, ang tanong mo lagi, sino ba ang may-ari ng langit at sino may-ari ng lupa? Nung kami dumaan din sa mga problema, pagsubok sa buhay, financial crisis, the thing na kailangan namin panghawakan at unang-una, patatagin namin pananampalataya. At ang tanong ko sa aking asawa, sino ba may-ari ng langit? Sino ba may-ari ng lupa? O kung siya, bakit naman tayo dapat mabahala?
Sa Kanya naman wala pong mahirap at walang imposible. Hallelujah. Jeremiah chapter 32 verse 17. Jeremiah 32:17. Ikaw may gawa ng langit at lupa. Hallelujah. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at walang mahirap sa Kanya. Nothing is too difficult and too hard for Him. Kaya, walang kwenta ang pag-aalala. Ang pag-aalala ay pag-aaksaya lang ng panahon mo. Sapagat sa Diyos, wala pong mahirap, walang imposible. Kaya develop that kind of faith to trust Him for greater things. Sa lahat na nagtitiwala sa Kanya, hindi napapahiya. Hallelujah! Hallelujah! Kaya wala kang kakatakot na mapahiya. Kahapon po, ay habang pinagdiriwang po ang 60+1 birthday ng ating bishop, once again, nagkaroon ako ng pagkakataong tingnan ng ginagawa ng Panginoon. That ginawa po yun sa upper ground floor. Nandun po ang first balcony, second balcony, pag may nakakita. And I begin to explain. And I saw myself really developing that kind of faith that God was started that great work. And even when I wasn't around and just telling people, yan, sila Brother Tito, ilan po yan sa mga natawagan ko, mga iba nating mga kapatid. I was never really afraid or hindi ako nahihiya na sabihin sa kanila, do you really want po? Do you want to become part of this? Mag-participate po sa ganitong ating programa. Sapagkat after all, hindi ko naman po yung programa. Hindi ho proyekto ng bishop yun. Pinapagawa lang po yun ng Panginoon. Amen? Ano? Kahapon po, sabi niya sa kanyang birthday celebration, ang interest natin, hindi ang mga milyonaryo. Kung hindi, magtulong-tulong tayo. Sapagkat kung may pagpapalain ng Panginoon, walang iba, kundi ikaw yon. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang pagpapalain ng Panginoon. Hallelujah. As we respond to Him in faith, amen. Kaya He just made a decision na ang regalo sa Kanya, ibigay natin po sa pinapagawa ng Panginoon. You know? We are never afraid na tanggihan. Tayo po ay tuloy-tuloy sapagkat ito yung pananampalatayang gusto ng Panginoon sa atin po. Dinidevelop. Trusting God for greater things. Kahit kailan, hindi ho napapahiya ang sa Kanya ay nagtitiwala. Hindi napapahiya. Kaya ho, start po, not just believing, but declaring. Kahit po mahirap para sa iyo, pero sa Kanya wala namang mahirap eh. Kaya Niya. Kaya humahanap lagi tayo ng paraan, paano po mapapatibay ang atin pong pananampalataya. And I'm just trying to figure out, paano nila pinanghawakan when the promise has reached them. Abraham was 70 years old, and Sarah was 60 years old. At pangako ng Panginoon, after 25 years, tsaka natupad. I'm just wondering, siguro taon-taon sila po ay nagpaplano, naghahanda, alam nila magiging pangalan ng bata, at ang lugar ng bata, etc., etc. And they were starting to declare, kasama ang mga kalakbay na sinasabi, ito ang gagawin ng Panginoon. Ito ang gagawin ng Panginoon. Habang tayo po ay nagsasabi at nagdedeklara, nadidevelop naman po ang ating pagtitiwala sa Kanya. Sapagkat hindi ho nila nilihim ang kanilang sitwasyon. Kanilang sinabi po yun at kanila pong dineklara ang magagawa ng Panginoon. Mga kapatid, ang nais po ng Panginoon is for us to really be empowered. Ang pag-asa ang nagbibigay po ng sigla. At ang pananampalataya po ito ay nade-develop sa Kanya pong gagawin sa atin. Pag pinasimulan ng Panginoon, hindi ho titigilan ng Panginoon. And God is never tired of listening to us. God is never tired of answering our prayers. Hallelujah. Dinidevelop ng Panginoon. At habang sinasabi yan, dinideklara niyan. Kagaya po ni Mary, kahit imposible, sabi niya po sa Luke 1:38, be it unto me according to your word. Be it unto me according to your word. May your word to me be fulfilled.
Ano ba pinanghawakan po ni Abraham at ni Sarah? Sa verse 18, nakatala po yun. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, iyon ang kanila pong nilalakaran. Ano sinabi ng Panginoon? Balikan natin po yung ating verse. Verse 18. Sila nag-ooperate on the basis sa sinabi ng Panginoon. Opo, very, very clear. Just as it had been said to him. Kaya ho, kitang-kita ho natin na ang kanyang pananampalataya ay ginamit ng Panginoon, and even your faith, as it is developed, gagamitin po ng Panginoon upang mabuksan ang maraming mga pintuan ng himala, sapagkat sa Kanya wala pong imposible at ang Diyos natin po walang limitasyon. Merong malakas na amen? Di ba we have said last time that we are not dictated by our limitations. We are not limited by constraint. Kahit mayroong mga hadlang, subalit hindi tayo napipigilan. Mas lalo nating pinapatunayan na ang ating pagtitiwala ay sa Kanya lamang. Nais ng Panginoon ay develop such a kind of faith. Kaya look for what can develop your faith. Ang wife ko po, every day, God has strengthened her with the hope that is found in the Bible. Yung sinasabi po ng Biblia. Kaya ho, ang Biblia po natin po, ay kailangan po natin pong gawing bahagi po natin buhay. Ano sinasabi ng Panginoon? A verse in the Bible. A verse a day, a scripture a day, can keep the devil away. Amen. Tumatalilis ang kaaway sapagkat may pinanghahawakan ka sa iyong buhay. Pag wala kang pinanghahawakan, sandali ka lang kainin ng problema. Pero pag kami pinanghawakan ka talata, nakita mo na ang Diyos laging mas malaki kaysa ating mga problema. Amen? Di ba? No? Kailangan natin pong lagi pong panghawakan, ilapat, bulay-bulay ng mga salita ng Panginoon. So, ang mga Biblia pong nandyan, natin pong nais po na maipakalat po sapagkat ito po'y magbibigay ng daan upang mapatibay po ang pananampalatayang ito at ang mga tao po ay patuloy na aasa sa Diyos. Kaya we are really praising God, maging sa atin po mga midweek, continue po to spread the news. Nandiyan po ang mga salita ng Panginoon, kagaya po ni Abraham at ni Sarah, against all hope. Kahit wala nang kapag-asa, umasa pa rin po sila. Develop that faith. Ikalawang bagay po, ano sabi po sa atin ng Biblia, verses 19 up to 20? Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead since he was about 100 years old nung pinanganak po si Isaac. And that Sarah's womb was also dead. Now here they have ang katotohanan na ngayon po ay nasa kanilang harapan. We call it facts. Nang sabihin sa kanila ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, paparamin ko ang iyong lahi. Grabe po, mag-100 taon na. Paano pa mangyayari yan? At hindi lang yung si Sarah po ay baog. Ito po ay mga brutal na katotohanan, brutal facts kung tawagin. Paano mangyayari yan? Kaya ang tanong ko po kanina sa inyo, ano ang mga iniisip natin ngayong mukhang imposible yatang mangyayari? Faced with this education na mas mababa kumpara sa iba. Mas maraming magagaling dyan. Faced with this financial difficulty, how can I do it? Paano mangyayari yung aking pag-asa? Ang aking mga nasa paligid sa akin, ang ating pamilya. Faced with these facts ng kakapusan. Faced with the fact na possibly ang atin pong mga kalusugan po ay lagi pong merong mga dinaramdam, meron ng mga nararamdamang pananakit ng katawan. Hello? No. Meron na pong mga maliwanag po dito po sa ating sitwasyon
na mga maliwanag po na hadlang. But how can we face these facts? But for Abraham and Sarah, sabi ng talata, they faced the fact. They faced the fact. Hindi po nila tinanggi na ito naman talaga ang nangyayari, ito naman talaga ang totoo. Ang totoo naman talaga, ito lang ang aking pinag-aralan, o kaya naman, ito lang naman talaga ang meron ako ngayon. Sa bangko, ito lang talaga. Sabihin mo nga sa katabi mo, kulang pa ang aking 1 milyon sa bangko. Pwede mo sabihin sa iba, kulang pa yan, di ba? Ito lang naman meron ako. Because compared with others, ang dami kong mga limitations. But he faced the fact, hindi naman nila tinanggi yun na talaga naman ganun sila eh. Subalit, iba po ang ginawa ng Panginoon. Because hope, number 2, hope raised. What? Hope raises their courage na harapin ng may tapang ang kanilang sitwasyon at hindi po tinanggihan, hindi po kinaila. Ito po yung mga brutal facts, but you know what? I would like to tell you something. Hindi lang tayo nabubuhay sa mga facts na nandyan, kundi naglalagos po ang ating pananaw sa mga facts na nandyan sa ating harapan. Sa ngayon po sinabi po sa atin sa Isaiah chapter 53 verse 5, Isaiah 53 verse 5, ang Panginoong Yesus na sugatan. Tayo rin po, it's a fact, na tayo naapektuhan, nagkakaroon ng karamdaman. That's a fact. Nagkakaroon po tayo po ng mga problema. But the truth is, through Him, we can be healed. Hindi tayo exempted sa problema. But the truth is, tutulungan tayo upang ang ating problema hindi lang gumaan, kundi maresolba. Upang ang Diyos ang tumugon sa lahat ng ating pangangailangan, we are not exempted sa mga problems na ito. Subalit, the truth is, kasama natin ang Diyos at tutulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng Kanyang mayamang probisyon. Opo, we are faced at times with many, we call that brutal facts. Subalit ang Diyos po natin po, walang imposible sa Kanya. Even sometimes kahit sa ating mga trabaho, iniisip mo, hanggang dito na lang ba talaga ako? Sa ating mga negosyo, kabuhayan, sa ating pamilya, sa kalagayan ng ating mga anak. I would like to give an opportunity to my wife to share with us some of the facts that she has just experienced with our family as well. Subalit, I'm so impressed with how God sustained her. Kung paano po ang kalakasan ng Panginoon, ang biyaya po ng Panginoon ay kumilos po sa kanya, na sa gitna po ng mga facts before her, but God has blessed her. Let us listen to her testimony. Palakpakan po natin ang Panginoon. As early as February po, I am already aware na I will be losing my job. And losing my job would mean we will lose our source of income, and then I will also lose the career that I have loved for the last 20 years and I have been passionate about. Pero sabi ko doon sa leadership team ng company namin, kung pwede yung akong extend until June, hoping that I would be able to find a job before akong umalis sa company. Pero hindi po nangyari yon. Kasi until my last day ng June 29, wala po akong nakuhang trabaho. And I went back dito po sa atin at in July, ay nagkaroon ako ng extensive job hunt. And one of the things that I have to face ay paano ako mag-a-apply. And good thing is pwede na online lahat. Pero ang nakita ko doon ay yung brutal fact is hindi na pala to katulad nung dating game. Marahil nung panahon ko, like 10 years ago, nung huli ako nag-apply,
ay ang resume mo, you can just submit it. But now, ang nagbabasa pa lang una sa resume when you submit it sa company is yung tinatawag nating artificial intelligence or yung applicant tracking system. And this artificial intelligence would want to see words, verbs, na appropriate doon sa position that you are applying for. So parang naisip ko na, Lord, paano tapos sa tong resume ko? And so I just asked the Lord na, although ni-revisit ko yung resume ko and I had to rearrange everything, pero bahala na kayo, Lord, sa AI na yan na magbabasa. Walang pag-asa na nakikita ako kung anong mangyayari. Pero meron naman palang nag-respond. So I actually submitted to date, based on my count sa aking pagmamonitor, around 50 companies that I have submitted by application. May mga iba na tumugon. But then, nag-attend ako ng interview. In the end, sasabihin lang sa akin na we decided to proceed with another candidate. Pag tinanong ko, yung HR, sasabihin sa akin, because you are too senior. Sabi ko, di ba pagka bago tayong graduate, ang disadvantage is that we don't have any experience. Yung pala, pag tumanda ka na, hindi pa sabihin kasi matanda na. Kasi ang siguro iniisip nila, baka mas matanda ka pa sa magiging boss mo. So the number of years of experience, hindi naging advantage para sa akin. Because yung mga available positions are manager or senior manager. So yung dati ko kasing position is associate director. And you know what? The brutal fact is, to date, walang nag-hire doon sa ganung posisyon. So sabi ko, I can settle myself of applying for a managerial level. Pero talaga merong isang hiring manager na talagang ayaw because I am too senior doon sa posisyon na yon. There are times na magpo-proceed ako, magpo-progress ako sa interview. As in, panel interview, may mga case studies, and the rounds of interview ay naging 6, 7. Yung bang feeling mo, ikaw na, yung umasa ka na eto, ako na to. Kasi, parang ginalingan ko, Lord. Pero just to find out na hindi pala ako. Kasi sasabihin ganon, na-prove mo na ang sarili mo sa yung leadership role. You have lead your previous teams, pero may kulang pa sa'yo. Sabi ko, may kulang pa pala sa akin. Pero talagang ang hirap. And sa mga panahon na yun, the only thing that has kept me going ay yung pag-asa sa Panginoon. That by God who is a miracle-working God and a promise-keeping God, ang siyang magtatawid sa akin. And napakadami pong mga setbacks kasi na hindi ko inakala na gano'n na pala. The game has really changed sa pag-a-apply ng trabaho, sa pagpapa-interview, and everything else had changed. So kailangan ko talagang i-fit yung sarili ko sa mga pagbabago na yon. Pero sabi ng Panginoon do not lose heart. Tuloy-tuloy lang. Kaya tuloy-tuloy akong umasa, tuloy-tuloy ring nagsasubmit, tuloy-tuloy ring umaattend sa interview, at tuloy-tuloy ring naglilingkod sa Panginoon. Kasi sabi ko, Lord, whatever happens, sabi nila kasi pagka daw fear, di ba, sasabihin ng what if? What if, Lord, hindi ako makakuha ng work? Ano kaya ang magiging, what's going to happen to me next? Pero ang faith daw is even if. So even if, Lord, ako po ay magpapatuloy sa inyo at patuloy na aasa sa inyo. So in September po, may isang company na nag-open. At ang company na ito ay hindi siya ganun kakilala sa Singapore. Ang sinabi nga rin po pala sa akin ng mga headhunters na kilala ko at mga HR leaders, ang market talaga namin sa healthcare industry is very weak, very soft. Kaya yung mga hiring talaga, may scarcity.
Talagang walang masyadong nag-hire. At kung meron mang mag-open na posisyon, kukuha na lang sila within the organization para i-promote nila. So talagang there's no way. But this particular company na bago pa lang siyang nag-start sa Singapore, sa Asia Pacific, nag-hire sila and then I applied. Pero you know what? I saw yung number of applicants doon po sa LinkedIn kung saan ako nag-apply. At sabi doon, 100 plus na raw kaming nag-apply. Ay sabi ko, Lord, wala na tong pag-asa. 100 plus, ako isa lang. Pero, 2 weeks later, I was called for an interview. And then, nag-progress sa second interview. Ang nakakatuwa pa po dito, this company ay bago sa akin. Kasi yung mga medical devices that I used to manage ay iba po dito sa kumpanya na ito. So napakadami talagang imposible. Pero shortly after po na pagbaba namin from Coron missional trip, I received a call at sinabi ng company that I can now be their hire. I receive a job offer. All glory to the Lord. Grabe po ang Panginoon kasi po talagang imposible. At the end of the year, towards end of the year, wala na pong company na nag-a-apply, na nag-hire. So ako po, nagiging hiring manager ako. Normally, iniiwasan ko pong mag-hire ng end of the year. Pero the Lord made it happen. And we made it, sa aking mga prayer warriors, we made it because of His power and of His miracle, His breakthrough. Kaya po talagang binabalik ko lahat ng kapurihan dahil hindi lang po manager title ang binigay sa akin ng company, kundi hinigitan pa po niya yung former position ko. Binigyan po nila ako ng director title. And they asked me to start agad-agad. Kaya totoo ang mga pangako ng Panginoon. Ang sabi nga, against all hope, I will hope and believe that the Lord will make a way. And He has made a way. All glory to the Lord po. Thank you very much, Sister Jenny. At I was a witness kung paano niya pong hinarap yung mga facts na yon, na may mga gabing umiiyak. And I was there kapag merong mga rejections. I also cry sa mga panahon na yon. But kailangan lang talagang tanggapin. Meron pong mga katotohanan na kailangan mong tanggapin, subalit hindi ka stuck up. Kailangan mong magtiwala. Isa ho sa mga short film na dinevelop po at ginawa po ng atin pong mga napaka-talented na mga catalyst sa panguna po ni Jake ay ang maganda po itong film, short film. Kung hindi niyo po napapanood, gusto namin ipakita lang po yung bandang huli sapagkat ito po patungkol po doon sa as announced kanina na lolang ayaw magpa-check up, ayaw niya talagang tanggapin kung ano po ang dapat niyang gawin. And yet, nang mapakinggan niya po ang gospel, the Lord has opened the door upang kanyang tanggapin po ang katotohanan. Let's watch it. Ito po yung dulong bahagi na lang po ng film, but you can have it seen and viewed sa Facebook. And bigyan na lang po tayo ng kayong makilala pa po siya at papasukin po siya sa puso at buhay niyo po. Handa ko siyang papasukin sa amin. La, tara, uwi na tayo. Apo, kailan tayong papacheck up? Wala akong pupuntahan na di Alam niyo po ang storya niyan po, ay panoorin niyo. Yun po ang gumanap, yun po yung aking anak na nagbasa po ng scriptures kanina, po, ay artista na, lahing artista ho talaga yung amin pong pamilya. Yun naman pong lola ay tita ho namin yun. At yun naman pong nandoong babaeng kausap ni tita, yun naman po yung magiging magiging manugang ko po. Ayan. Mga lahing artista. Salamat. Bless si Alicia for joining the family ng mga artista. Praise the Lord. Alam niyo po, ito pong storyang ito po, maganda panoorin niyo po, at the Lord has blessed us with talents, mga talented po na mga catalyst natin, na kailangan lang po nating harapin. Subalit, hindi natin po kailangan pong tumigil sa mga facts na yon. Kahit po mga brutal facts,
even kay Abraham at kay Sarah, napagtagumpayan ang lahat ng iyon sapagat ang Diyos po natin is a miracle-working God. And then third and final point, makikita po natin sa verses 21 up to 25, for lack of, tingnan muna po natin verse 21, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Ito po ang kanyang pinanghawakan. Kagaya po ng mga nangyayari po sa atin ngayon. Alam nyo, kahit po gaano po kabigat natin pinagdaraanan, even our church po is really faced with so many na challenges. Subalit ang pinanghahawakan lang po natin, habang kanina binabasa po ni Josh yung scriptures, pagdating po ng verse 21, I heard Bishop, Amen. Sapagat I know, sa kanyang buhay, ang daming mga hamon na pinagdaanan, pero napagtagumpayan lahat ng iyon. And also, nakita ho natin kung paano po siyang tinaas, pinromote ng Panginoon. Sapagat pinanghawakan niya po ang mga pangakong iyon ng Panginoon, which leads us to our third point, na because of that hope we have, nabobroaden po yung ating impact sa mundong ating ginagalawan. Which is our third point. Na hope broadens our impact. Kapag ikaw ay sanay umasa, you will have an impactful life sa paligid natin, sa pamilya natin. Kaya kung wala yung ganong pangyayari po sa buhay ni Jenny, how can she be able to impact ang aming po mga anak that when they pursue kanilang different careers, they have this kind of perspective na kanilang tataglayin sa kanila pong lalakaran sa buhay. And even us, yung ating pong pag-asa na meron tayo, this will impact the lives of those around us and for those who've gone before us. Kitang-kita po kung paano magkaroon po ito ng impact. At sabi po, let's see the 23 and 24. Sabi po ng talata, ito'y nangyari, sabi ng talata, it was credited to him, were written not for him alone, but also for us to whom God will credit righteousness, for us who believe in him, who raised Jesus our Lord from the dead. Hindi po nangyari ito sa buhay niya na wala pong plano ang Panginoon. Dinisenyo talaga ng Panginoon that through the life of Abraham, maranasan po natin po ang ganito pong paglalakbay. That it broadens po, as well as deepen, of course. Yun pong atin pong impact sa buhay ng mga nasa paligid natin. Alam niyo po, ang pag-iyak at pagluha, talagang dumadating sa ating buhay. Ang mga problemang ito. Pero ang ating pananaw, darating ang umaga. It's just for a season. Sabi ng Psalm chapter 30 verse 5, Psalm 30 verse 5, yung pagluha at pag-iyak sa gabi, subalit darating sa kinabukasan. Psalm 30 verse 5, weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Talagang merong season sa buhay natin. Pag nakikita ko si Brother Tito, sabi ko sa kanya, pray for Sister Jenny. Sabi niya, bibigay ng Panginoon yan. He is that confident to say it because he has gone through it. Their family has gone through it. Kaya kung may dinadaanan po tayo po ng mga problema, just have it faced. Sapagkat sinasabi po sa atin ng Biblia, 2 Corinthians chapter 1, verse 6, kung anong comfort ang naranasan mo, sharing comfort na ibibigay mo. Kaya yung impact natin sa buhay, malawak eh. Malawak na ating pananaw. Na yun pong ating nilalakaran ngayon, yung pag-asa na ito, it will benefit our family. And it will benefit our church. And I'm so glad to be here with the hope of glory. Kasama po ang ating pong mga nasa online, mga borderless, sapagkat they have seen how we journey together. Nagjo-journey tayo with the hope that we have and it has become impactful. And God will continue to let us shine. Shine, hallelujah. Yung pong tayo mag-shine sa mundong ito so that people will see yung ginagawa niya and people
will start to glorify God in heaven. Matthew chapter 5, verse 16. Sabi po ng talata, Matthew 5:16, continue to shine this world and make an impact. Matthew 5:16, Samuel, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Si Abraham, inangat ng Panginoon, tinas ng Panginoon, and you will also shine in the world. If you will possess that hope, God will make you shine. Hindi lang para sa iyong sarili. Kaya I told Jenny, now you are ready to mentor those who are struggling in their career. Now you're ready para ituro kung ano ang pinaghugutan mo ng iyong lakas. And God has made you shine so that your Father in heaven will be glorified. Ang sagot ay hindi po yung panghihinawa. Napapagod tayo, pero hindi tayo nanghihina. Sabi nga ni Pastor TJ, no? Last Sunday, napapagod tayo, pero hindi tayo nanghihina. And after sharing this, sabi ng isang kapatid, Pastor, totoo yan, talagang kailangan magpahinga sa Lord. Magpahinga. At sumagot ako sa kanya, hindi lang po kailangan ng pagpapahinga, kundi maglingkod sa Kanya. Hallelujah. Hindi lang po ang ating tugon ay magpahinga ka kay Lord. Not just remaining silent, but keep on serving God. Serving God. Hallelujah. Hallelujah. Keep on serving the Lord sapagkat this will really secure the hope that we have. Keep on serving. Never give up. Never lose hope. Ang kaniyang mga pangakot, mga salita, ay higit pa sa sapat para tayo magpatuloy sa buhay na ito. Hallelujah. Let's all bow our heads and let's pray. Amen.